Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Hanggang 50 pesos na sahod sa NCR. Aprobado na ng Wage Board. Balitang Bayan. Inflation rate ngayong taon posibleng pumalo sa 2 hanggang 3% ayon sa DepDev. Balitang Bayan. Ilan pang nanalong kandidato noong May 2025 elections nanumpa at opisyal ng nanungkulan ngayong araw. Balitang Bayan. Isang hepe ng pulisya sa Rizal Province sinibak ni PNP Chief General Torre dahil sa katamaran. Balitang Bayan. Lita naman sa ibaing dagat, matinding heat wave nagdulot na ng malawakang sunog sa Southern Europe. Balitang Bayan. Sports, LeBron James kumpirmadong babalik sa Lakers para sa 2025-2026 NBA season. Balitang Bayan. At sa showbiz, Bini balik Pilipinas na matapos ang matagumpay na Biniverse World Tour. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes, huling araw po sa buwan ng Hunyo. Ngayon po ay June 30, 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo ng hapon. Drew Nasino. Balitang Bayan. Ano tayo magtungo sa detalye ng mga tumatambay na balita? Alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ngayong araw, June 30, may LPA po na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,125 kilometers sa east of Central Luzon. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat, umiiral naman po ngayon sa maya Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon. Kaya asahan po ang maulap na kalangitan at ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Samantala, dako tayo sa TC threat potential. Sa week 1, June 27 to July 3, merong TCLV-1 na maaaring sumulpot sa eastern boundaries ng TICAD at ng Philippine Area of Responsibility na may low to moderate chance na maging isang tropical cyclone. Pagdating ng week 2, July 4 to 10, yung TCLV-1 ay na inaasahan namang tutungo sa may north section ng PMD na may mababa pa ring chance na maging isang
tropical cyclone. Samantala, dako tayo sa ating 3-day weather outlook. Baguio City, asahan po ang puro pagkulog at pagkidlat for 3 days straight. From Tuesday hanggang Thursday, 17 to 23 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. Legazpi City, ganun din ang Tuesday, inaasahang magiging puro kulog at kidlat. Pero ang inyong Wednesday and Thursday, asahan po ang mga pag-ulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang inaasahang temperatura. Samantala, Naga City, halo-halo po ang mararamdaman dito nga temperatura sa inyo pong Tuesday at Thursday. Asahan po ang mga thunderstorms, pero ang inyong Wednesday naman ay maaaring ulanin ayon sa forecast with 25 to 31 degrees Celsius. Samantalang araw po sumikat kaninang 5:30 a.m. at asahan ng paglubog mamayang 6:29 p.m. At yan po muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Oras po na 6 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa detalye nga po ng mga balita, aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang hirit na dagdag 50 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region. Dahil dito tataas sa 695 pesos. Kinapos pa ni 5 piso bago mag 700. 5 piso na lang ang utang. 695 pesos na ang magiging daily minimum wage para sa non-agriculture sector, habang 658 pesos naman para sa agriculture, retail, service at small manufacturing establishments. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit 1.2 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa bagong wage order. Ang aumento ay nakasaad sa Wage Order number 26 na aprobado ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At itinuturing na, Buener, makinig ka, na pinakamataas na wage hike sa kasaysayan ng rehiyon. Epektibo ang bagong sahod simula Hulyo 18 o isang araw matapos ang anibersaryo ng huling wage hike noong 2024. Balitang Bayan. Posibleng umabot sa 2 hanggang 3% ang inflation rate ngayong taon. Batay ito sa projection ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Inihayag naman ni DepDev Undersecretary Rosemary De Leon na kanilang nakikita na matatag o stable ang estado ng inflation sa bansa ngayong taon. Bago ngunitang bahagya pang bumagal ang inflation rate noong Mayo sa 1.3%. Pero batay sa tansya ng DepDev, maaari itong bumilis muli sa 1.5% ngayong Hunyo. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng mga balita, opisyal lang nanungkulan sa kani-kanilang pwesto, kani-kanilang lokalidad ang mga nanalong alkalde, lalo sa Metro o sa Metro Manila, partikular sa Eastern Metro Manila. Kabilang sa mga opisyal pong nanungkulan, dahil nagsimula na alas 12, sina Pasig City Mayor Vico Soto, Mandaluyong City Mayor Menji Avalos, Marikina City Mayor Maan Teodoro, na pinalitan ng kanyang asawa na si Marcy Teodoro na nahalal naman bilang kinatawa ng unang distrito ng Marikina. Kaya din sina Mayor Francis Zamora na nanumpa para sa kanyang huling termino sa San Juan City. Nagsimula ang panunungkulan ng mga nabanggit na alkalde ngayon nga pong alas 12:01 ng tanghali, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon para sa mga bagong halal na opisyal. Balitang Bayan. Ano pa na rin sa katungkulan ng mga nanalong kandidato sa Pasig City. Pinangunahan ni Pasig City Regional Trial Court Executive Judge Aquiles Aristotel Apolinario balawitan ang oath-taking ni na last termer na pala ito, si Pasig City Mayor Vico Soto, kasama si Vice Mayor Dudut Jaworski.
Lone District Representative Roman Romulo at ang 12 miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Pasig. Isinagawa ang seremonya at kanina po ito, formal na ring inanunsyo ni Mayor Vico, kanya pong nilinaw na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Tiniyak naman ng mga nahalal na opisyal tiniyak ng mga nahalal na leader ng lungsod na pananatilihin nila ang good governance sa kanilang mga nasasakupan. Balitang Bayan. Iba pa nga balita, itinanggi ng House Prosecution Panel ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang inihaying impeachment complaint laban sa kanya ay dahil sa politika. Tugon ito ni House Prosecution Panel spokesman Attorney Antonio Odi Bucoy sa sinabi ni VP Duterte sa Russian state media na ang kanyang impeachment ay politically motivated. Ang kaso anyang isinampa laban sa pangalawang Pangulo ay resulta ng formal na investigasyon at suportado ng beripikadong mga natuklasan at matitibay na dokumento malayo sa uri ng walang basehang politikal na atake na inilarawan ni Duterte. Nagtataka si Bucoy kung paanong nasabi ni VP Sara na politika ang motibo, gayong hindi naman katang-isip mga reklamo laban sa kanya bukod pa sa may mga ebidensyang hawak. Kabilang sa seryosong alegasyon ang umano'y maling paggamit ni Duterte ng 612.5 million peso confidential at intelligence funds, sama po ang 125 million pesos na ginastos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Gayunman, nilinaw ni Bucoy na ang formal na nilinaw ni Bucoy na ang formal na pahayag ni Duterte na tugon ay naglalaman o formal na tugon ni Duterte ay naglalaman lamang ng pangkalahatang pagtanggi at hindi direktang sumasagot o tumutugon sa mga paratang laban sa kanya. Balitang Bayan. Samantala, ibinasura na ng Comelec and Bank ang motion for reconsideration ni Luis Joey Uy kaugnay sa disqualification nito bilang kandidato sa pagkakongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Sa Makatwid, pinagtibay na po ng Comelec and Bank yung pagkapanalo ni Benny Abante at sa halip ay pinaboran po ng Bank ang petisyon ni Abante na ipawalang bisa ang proklamasyon ni Uy bilang nanalong kinatawan ng ika-6 na distrito dahil sa issue ng citizenship. Dito lamang Hunyo 18 nang ipawalang bisa ng Comelec 2nd Division ang Certificate of Candidacy ni Uy dahil sa umano'y material misrepresentation ng kanyang citizenship. Dahil po dyan ay opisyal na pong ipoproklama si Abante bilang nanalo na kinatawan ng nasabing distrito sa Kongreso. Ikinonsidera rin ng naturang dibisyon bilang stray ang mga nakuhang boto ni Uy. Balitang Bayan. Na oras na 14 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Nananawagan ang pamilya ng mga nawawalang sabongero sa pamahalaan na simulan na ang pagsisid sa Taal Lake upang mahanap ang labi ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Kasunod dito ng ibinunyag ng isang testigo na itinapon sa naturang lawa ang mga nawawalang sabongero. Ayon sa tiyuhin ng pinakabata sa mga biktima, dapat nang sisirin ng mga divers ng lalo ng Philippine Coast Guard ang Taal Lake kung totoo man ang sinasabi ng naturang testigo. Ipinanawagan din ng pamilya sa Department of Justice na protektahan ang lugar kaya hindi ng mga testigo na nagsiwalat ng kanilang mga nalalaman kaugnay sa pagkawala ng mga biktima. Balitang Bayan. Sa
Samantala sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa lawas ng impilan. Justice Secretary Remulla maghahain ng application bilang ombudsman. Amin po natin ang kabuuan ng detalye ng report mula kay Patrol 24, June Samson. Kinumpirma na ni Justice Secretary Christine Remulla na interesado siya para sa posisyon na maging ombudsman. Sinabi ni Remulla na magsusumite na siya ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council bago sumapit ang Biyernes. Samantala, patuloy pa rin na dinidinig sa Office of the Ombudsman ang reklamong kinakaharap ni Remulla. Makaraang naghain ng reklamo si Senator Amy Marcos kamakailan laban sa kanya at ilan pang matataas opisyal. Sa tanong naman ng mga mamamahayag sa ambush interview sa usapin naman ng conflict of interest, ay sinabi ni Remulla na ipinaubaya na niya ito sa JBC at may kakayanan naman ito na mag-evaluate. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita na tama, nililingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, tulong para sa mga Pilipinong apektado ng crackdown ng US Immigration, tiniyak ng Philippine Consulate sa California. Mag-uulat naman mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tiniyak ng Philippine Consulate sa California na nakahanda silang magbigay ng legal at welfare assistance sa mga Pilipinong apektado ng crackdown ng US Immigration and Customs Enforcement sa mga immigrants at undocumented workers sa Amerika. Ito ang niyag ni Senator Raffy Tulfo ng Senate Committee on Migrant Workers o Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Consulate Office sa San Francisco, California sa panguna ni Consul General Neil Frank Ferrer, Deputy Consul General Maria Paz Cortez at Vice Consul Hannah Eloy Sibo. Sa kanilang report, hindi umano na nababahala ang sitwasyon ng mga Pilipino sa kanilang nasasakupan. Sakop ng Consulate Office ng San Francisco ang mga lugar sa US gaya ng Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Northern California, Northern Nevada, Oregon, Utah, Washington at ngayong 17 lang ang na-detain ng Immigration and Customs Enforcers. Sila dito ang na-release at 3 ang na-deport. Karamihan naman po sa mga nahuli at na-detain ay ang mga kababayan natin na may mga dati ng conviction. Hiwalay dito ang 55 mga Pinoy na nakakulong dahil sa iba't ibang kasong kinakarapa sa iba't ibang states na sakop ng San Francisco Philippine Consulate General. 2 sa kanila ang nasa death row. Ginamit ng DFA ang pondo mula sa Assistance to Nationals o yung ATN para tulungan ang mga kababayan natin na nadidetain ng Immigration and Customs Enforcement ng US. May babala din si Conjen Ferrer sa mga nagpapakalat ng fake news na mga dual citizen ng mga Pinoy ay kailangan nilang i-renounce o talikuran ang pagka-Pilipino para hindi mapag-initan. Tiluwas ito sa nasaksihan ni Senator Tulfo na may mga kababayan tayong nanumpa sa konsulada bilang mga dual citizens. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Arraignment naman ni dating Congressman Arnie Teves muling ipinagpaliban. Babalik si Patrol 24, June Samson. Hindi itinuloy ng Manila Regional Trial Court Branch 12 ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr., partikular sa kasong murder. Ito ay dahil nananatiling nakakonfine at nagpapagaling pa si Teves sa Philippine General Hospital makaraang sumalang sa appendectomy o yung operasyon sa appendix. Sa halip ay itutuloy na lang ni Judge Renato Enciso sa July 14, alas 8:30 ng umaga ang arraignment at pre-trial kay Teves. Magugunit ang una ng kinumpirma ni Atty. Ferdinand Topacio na naghain na sila ng motion ukol dito noong nakaraang Biyernes. Samantala, bago pa man na-opera si Teves, ay naisa lang na siya sa arraignment sa Branch 12 pa rin. Pero ito naman ay para sa hiwalay ng kaso na illegal possession of explosives and firearms.
Patrol 24, June Samson. Para sa Hintilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kapag balita, tanggap tayo ng report mula sa probinsya. Pampanga State University, pinasinayaan mula naman sa Central Luzon, Johnny Gole. Yung dating kanya na doon Honorio Ventura State University ay isa ng yung Pampanga State University. Kasunod nga itong inaugurasyon nitong nagdaang Biyernes ng umaga. Pinangunahan ng mga opisyal ng pamantasan na faculty members sa mga estudyante at lokal na pamahalaan ng Pampanga yung pagpapasinaya sa bagong pangalan nga nitong kasabing panamantasan sa Pampanga. Sa kanyang mensahe, sinabi nito si Enrique Bakinga, ang Pangulo ng nasabing universidad, na ang pagkapalit niya ng pangalan mula sa Don Honorio Ventura State University sa pagiging Pampanga State University ay hudyatan niya ng lalo pang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon sa nasabing universidad. Bukod pa rito, ang patuloy pa umanong pagpapaunlad ng mga pasilidad para punuan itong patuloy na dumadaming mag-aaral sa kolehiyo dito sa Pampanga. Nagpaabot din ito ng pasasalamat may Pampanga 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Aurelio Dom Gonzales na siya namang nagtulong upang palitan nga itong pangalan ng pamintasan sa pamamagitan nitong Republic Act number 12148 na inaprobahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa opisyal, walang babaguhin sa kanilang official colors na maroon at gold maliban sa tiyak na madagdagan pa niya itong mga kurso sa nasabing universidad batay sa isinasaad sa batas ng Federal Commission on Higher Education. Ang naturang pamantasan ay itayo noong 1861. Ito yung kauna-unahang state college sa Pampanga. Sa kasalukuyan, meron na itong annex campuses sa mga bayan ng Mexico, Santo Tomas, Nubao, Candaba at Apalit. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nag-uulat. Sila may ito na lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Kapag balita, unang araw ni dating Vice President Leni Robredo bilang bagong halal na alkalde ng Naga City nagsimula na. Wala naman sa Bicolandia, Melvin Machado. Sa harap ng mga dating mayor ng Naga City, mga barangay officials at empleyado ng pamalang lungsod ng Naga, ginanap ang oseking kanina ni Naga City Mayor Attorney Leni Robredo. Si Associate Justice Ramon Cruz ng Court of Appeals ang nag-administer ng oath of office ni Mayor Robredo. Sinamahan naman siya ng kanyang dalawang anak na si Aika at Jillian. Sa unang memorandum ni Mayor Robredo, binigyan din ito ang zero tolerance sa corruption. Wala umanong puwang pagbibigay ng lagay kapalit ng anumang pabor sa City Hall. Ipapayos na rin ang Naga City Sports Complex, J. Mar Coliseum, Plaza Quezon at Plaza Rizal. Magkakaroon din ng mga pagpaplano para maibsan ang epekto ng pagbabaha sa lungsod ng Naga. Samantala, sa isyu ng pagkandidato nito sa pagka-presidente ng bansa sa taong 2028, ayon sa kanya, hindi umano siya kakandidato sa pagka-presidente hanggang hindi naayos ang lungsod ng Naga. Ang 1, 2 hanggang 3 termino o term of office ay hindi umano sapat upang ayusin ang lungsod ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, PCSO na mahagi ng 500 charity mba kasabay ng medical at dental mission. Ang pagulat naman ihatid ni Maine Barreto. Tuwang-tuwa ang mga residente ng North Fairview, Quezon City matapos makatanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Sa pangunguna ni Director Imelda Papin, 500 charity mba food packs ang ipinamahagi sa mga senior citizen bilang bahagi pa rin ng pagtulong ng PCSO sa vulnerable sector ng ating lokal na komunidad. Kasabay niyan, isang medical dental mission rin ang isinagawa ng PCSO kung saan mahigit 2
200 residente ang nakatanggap ng libreng konsultasyon at essential medicines. Bukod dyan, kapartner rin ng PCSO ang Ideal Vision Center na namahagi ng 200 libreng salamin sa mga nangangailangan. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Hinging pagtulong, alam niyo po ba na katumbas ng bawat taya po ninyo, bawat taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang gawa. Sa bawat ticket po natin na itinataya, sigurado, tiyak, may matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa po nating Pilipino sa kanilang pangangailangan medikal. Lalo yung may mga malubhang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ng mga paalala oras. Commissioner Wenner Contino, 26 na sandali makalipas ang alas 12. Magpapatuloy pa rin po ng Balitang Bayan sa ikalawang sigwada po ng mga balita Sinibak ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hepe ng isang bayan o lungsod sa Rizal. Antipolo lang naman ang lungsod sa Rizal di ba? Na sinasabing tamad sa paghawak ng isang kaso ng pagnanakaw sa naturang lugar. Ayon kay General Torre, nakatanggap siya ng impormasyon na pinauwi lamang ng police chief ang isang negosyanteng nagreklamo hinggil sa 2 empleyadong bigla na lamang nawala kasama ang kanyang pera. Tapos anyang makipag-ugnayan ang complainant kay General Torre na aresto ng pulisya sa Negros Island region ang 2 suspect at na-recover ang kalahating milyong pisong halaga ng nawawalang pera. Paliban dito, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si General Torres sa pagkakakilanlan ang sinibak na hepe ng pulisya ng nagrereklamong negosyante, maging ng nagrereklamong negosyante at ng 2 empleyadong sangkot sa insidente. Balitang Bayan. Matalatanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labang panggilan. Ito pa ho, yung follow-up report kaugnay po sa mga bagong halal, official po na pag-upo sa kanilang pwesto ng mga bagong halal na official dyan naman po sa Valenzuela. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula kay Danny Cruz. Formal ng nanumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng lungsod ng Valenzuela sa isang seremonyang ginanap ngayong araw sa Casa de Polo na pinangunahan ni Justice Jaime Fortunato Caringal, Associate Justice ng Court of Appeals. Dinaluhan ito ng mga pamilya ng mga lokal na opisyal, kabilang ang mga elected mayor, vice mayor, mga halal na konsihal, kongresista at mga leader ng komunidad. Sa mensahe ni Mayor Wes Gatchalian, binigyan din ito ang mandato ng isang halal na opisyal ang iparamdam ang tunay na serbisyong may malasakit. Marami anya silang pwedeng gawin para sa patuloy na pag-unlad ng lungsod. Dagdag pa nito, punong-puno ng galak at kasiyahan ng kanyang pangalawang termino bilang alkalde ng Valenzuela. Hiniling nito sa mga Valenzuelano ang patuloy na suporta para sa mas maayos at magandang lungsod. Sa pananumpa ng mga bagong halal na opisyal kay Justice Fortunato Caringal, binanggit dito ang katatagan ng demokrasya sa lungsod. Hinikayat din ito ang mga opisyal na magserbisyo ng tapat na may malasakit sa mamamayan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga lokal na opisyal sa tiwalang ibinigay sa kanila ng mga taga Valenzuela at tiniyak nilang tutuparin ang pangakong serbisyong makatao, mahusay, makabago para sa lungsod. Mula sa Valenzuela City, Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Nanumpa na rin sa katungkulan sina Malabon City Mayor Jeannie Sandoval at iba pang halal na opisyal ng lungsod. Si Mayor Sandoval, ang asawa ni dating Malabon City Representative Ricky Sandoval, ay nasumaksi rin sa kanyang panunumpa
Nandun din, of course, si Vice Mayor Edward Nolasco at ang buong miyembro po ng Malabon City Council na opisyal na nanumpa kanina po itong umaga dyan po yan sa City Hall. Nandun din po ang ilang non-government organizations at mga residente. Sa kanyang talumpati, inihayag ng alkalde na maglilingkod siya upang matamo ng Malabon ang isang mas magandang kinabukasan. Sa ano pala? Sa Malabon Sports Center pala isinagawa ang seremonya. Nagpasalamat din si Mayor Sandoval sa suporta na ibinigay ng kanya mga kababayan. Nabatid na ito na ang ikalawang termino ni Sandoval bilang alkalde ng Malabon City. Balitang Bayan. Sa iba pang balitang impeachment, balik tayo sa balitang impeachment. Kahihiyan ang posibleng abuti ng Senado bilang impeachment court kung agad nitong ibabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang paniniwala ni Senator-elect Panfilo Ping Lacson. Opisyal na po siyang nanungkulan dahil June 30 na po ngayon. Senator Panfilo Lacson na nagsimula ang panibagong termino bilang senador sa 28th Congress. Para kay Senador Lacson, mas nakakahiya kung iaakyat pa sa Korte Suprema ang kaso at balik na rin ang desisyon ng Senado. Naniniwala rin si Lacson na malinaw ang atas sa kanila ng saligang batas na dinggin ang kaso at hatulan ang nasasakdal, hatulan kung guilty o hindi. Balitang Bayan. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. 7 drug personalities sa Mabalacat City, Pampanga timbog sa anti-drugs operation. Detalye mula Central Zone, nagbabalik si Johnny Gole. Yes, itong drug personalities, itong nasaktuin ngayon ng Mabalacat City Police Station, sa nakahin nila itong hinuna ng drug din sa Barangay Dao, dito rin sa Sigada. Dalawa sa mga suspect na may edad 41 anyos at 19 anyos, ayon dito kay Police Lieutenant Colonel F.N. Davila, ang dito ng Mabalacat City Police ay kabilang sila sa high value target individuals ng local police BU. Ang mga ito rin ang target ng pulisya dahil sa pagmamangkin nila ng nasabing Cebu Tiangge. Nasamsam sa lugar itong tinatayang 51 gramo ng Cebu na magkakahalaga ng 346,800 pesos at mga drug paraphernalia. Kasampahan ngayon sila ng paglabag sa Section 511 at 13 drug shooting, possession of illegal drugs at acquisition sa ilalim ng langit o Republic Act ng 265. Kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya habang nakadetain na ang mga ito dito sa custodial facilities ng Mabalacat City Police Station Detention Center. Mula dito sa laligan ng Pampanga ito sa Central Zone Patrol, John Gole, para sa sila nito nila at DWIC nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mabang balita, tanggap tayo ng ang isa pang IC Patrol Report. Pangulong Marcos muling tiniyak ang tulong sa mga magsasaka sakaling tumama ang mga sa oras na tumama ang mga bagyo sa bansa. Ang detalye mula Malacanang, Patrol 13 Gilbert Perez. Nagbigay ng katiyakan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda ang pamahalaan upang masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka sakali mang muling tumama ang mga bagyo sa bansa. Sabay pagdialogo ng Pangulo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, sinabi nito na nakalatag na ang iba't ibang sistema mula sa national government hanggang sa lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng kailangang tulong sa mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Papasukan niya ang Department of Agriculture sa mga sakahan o lupain ng mga magsasakang kaya pang tamnan, pero kung hindi naman ay dito nagagamitin ang subsidy. Ito yung pang makatawid daw sa planting season ang ating mga magsasaka. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na mayroon din mga insurance coverage sa mga pananim ng ating mga magsasaka sa ngayon ay mas pinalalawak pa raw ito. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Impilang May Todong Las, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ibabang balita, nilinaw ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na ang nasirang pader na nagdulot ng pagbaha ay pag-aari ng isang pribadong establishmento at hindi bahagi ng dike. Nabatid na nasa 70 pamilya ang inilikas dahil sa baha, bunsod ng nasirang istruktura na pinalala pa ng high tide. Ayon kay Mayor Tiangco, bukas target kumpunihin ang navigational gate habang ngayong araw naman aayusin ang nasirang pader. Sa totoo lang, 30 years na po kasi yung floodgate na yung Kamanalo Flood Control Project. Kaya nga, years ago pa lang, sinasabi na natin na kailangan madagdagan yan or mapalitan na ng bago. Samantala, kinatigan naman ng alkalde ang pahayag ng DPWH na kailangang isailalim sa rehabilitasyon ng floodgate lalo't mahigit 3 dekada na itong operational. Kasi yung kabilang floodgate naman po, pwedeng patungan lang po yun. May budget na po yun for next year. Pero itong navigational gate, medyo malaking trabaho po ito. Kailangan pa po na-study po yan. Okay. So hindi basta-basta pwedeng tapalan o remedyohan lang? Ay, hindi po. Pag makikita nyo, massive po yung structure po niyan. Po ang tinig ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Tayo sa probinsya. Halos 10,000 pamilya sa Apalit at Macabebe, Pampanga na sinalanta ng Super Typhoon Karina tumanggap ng ayuda. Ang detalye nagbabalik mula Central Luzon, Johnny Gole. Yes, kabuang 8,000 66 na mga pamilya mula sa mga bayan na Apalit at Macabebe dito sa Pampanga na sinalanta ng Super Typhoon na Karina noong nagdaang taon na ang tumanggap ng financial assistance mula sa Emergency Cash Transfer Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang distribusyon sa bawat beneficiaryo ng cash assistance natin 5,625 pesos bawat isa ay pinangasiwaan ni na Governor Dennis at yung ina niya na si Vice Governor Lilia Nanay Pineda para sa 3,000 na pamilya mula sa bayan ng Apalit at 4,162 sa bayan ng Macabebe. Ayon dito kay Governor Dennis Pineda, inabutan na niya ng eleksyon ba. Kaya ngayon lang nila ito ay isa sa mga biktima ng kalamidad ang sabing tulong pinansyala. Itong isang linggo, sinimula na ng DSWD Region 3 ang pamamahagi ng nasabing ayuda sa mga identified families sa Central Luzon at sinalantangan ng bagyo noong nagdaang taon. Pagbilang sa mga lugar na unang tumanggap ng ayuda ay ang ilang bayan na mula sa Bataan at Pampanga na ayon sa talaan ay matindi ang pinamong pinsala dahil sa dalang baha ng bagyo. So yan ang update. Buhat dito sa laligan ng Pampanga kasi Johnny Gole, Central Patrol. Agola, sa Kilamutong Mulakas, DWIZ nagsabalita matama, naglilikoda na Balitang Bayan. Mamamahagi naman ang 16 na mobile soil labs sa iba't ibang rehiyon pinangunahan ni Pangulong Marcos. Sa pang-report mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ceremony ng 16 na mobile soil laboratory units sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija ngayong araw. Ipapamahagi ang mga ito sa mga liblib na lugar sa iba't ibang rehiyon bilang suporta sa agrikultura. Ang bawat unit ay isang 10-wheeler truck na may kasamang state-of-the-art na equipment na kayang magsuri sa 44 na mga soil at water, chemical, physical at microbiological parameters. Layunin daw nitong matukoy ang mga tamang ayuda para sa mga magsasaka, kabilang na ang uri ng pesticides na angkop sa kanilang lupain na makatutulong naman sa pagpapataas ng kanilang ani. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Iba pa rin balita na mahagi naman ang Department of Health ng libreng HIV testing and consultation testing kits
condoms, lubricants, at self-testing kits sa Love, Loud, Love, Safe Pride Run 2025 nitong linggo sa gitna ng selebrasyon ng Pride Month. Layunin ng aktibidad na palaganapin ang kaalaman sa HIV, AIDS at ang konseptong U equals U o undetectable equals untransmittable. Ayon sa kagawaran, may libreng testing din sa mga HIV hubs sa buong bansa simula alas 3 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Magugunit ang ipinanawagan ng DOH sa pamahalaan ang pagdedeklara sa HIV bilang isang national public health emergency dahil sa pagdami ng kaso nito. Balitang Bayan. Bagong rice facility sa Nueva Ecija, pinasinayaan ni Pangulong Marcos. DWIZ Patrol Report. Pabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Tinatayang 6,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa pagbubukas ng Rice Processing System o RPS-2 facility sa Science City of Muñoz sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang inaugurasyon ng bagong pasilidad ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pamamahagi ng mga farm machinery sa mga magsasaka. Tampok naman sa rice facility ang multi-stage rice mill na may kakayang magproseso ng 2 hanggang 3 tonelada ng bigas kada oras. Meron din itong 2 dryers na kaya magproseso ng tig 12 tonelada ng palay kada batch. Kasama na yung mga generator sets at iba pang kagamitan. Mamamahagi rin ang Pangulo ng mga kagamitan sa 17 kooperatiba sa lugar. Layo ng bagong pasilidad at mga makinarya na palakasin ang productivity kita at competitiveness ng mga farmers sa pamamagitan ng mas malawak na akses sa makabagong teknolohiya sa produksyon at post-production. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas na may mga paalala oras. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Tuloy pa rin po ng ilang pang mga balita ngayong araw po na ito ng Lunes, huling araw sa buwan ng Hunyo taon 2025. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Bukidnon, Davao Region, bunsod ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Kabilang sa mga nalubog sa hanggang baywang na tubig ang residential area sa Davao del Sur habang umapaw ang ilog sa barangay Takul, Magsaysay at naapektuhan ang mga kalapit na bahay. Natrap naman sa kanilang mga bahay ang ilang residente ng Purok, Bangkerohan at Purok Kawayan na kalaunay nailigas naman ng mga otoridad. Binahari ng National Highway sa bayan ng Talaingod, Bukidnon habang hindi rin nadaanan ang kalsada sa Sitio Saladok sa Don Marcelino, Davao Occidental dahil sa mga nagbagsakang debris dala ng tag-ulan. Balitang Bayan. Iba pa ring balita, hindi one-time closure ang solusyon sa kinakaharap na problema sa coliform bacteria sa El Nido, Palawan. Ito ang binigyang diin ni dating El Nido Chamber of Commerce and Industry Vice President Manny Lucena sa kabilangan ng rekomendasyon ng Provincial Environmental Penro itong DENR na irekomenda na ipasara ng 6 na buwan ang naturang tourist destination dahil nga sa coliform bacteria. Ayon kay Lucena, kailangang tutukan ang kailangang pagtulungan ng iba't ibang lokal at national agencies ang problema sa kanilang lugar. Kailangan din anyang makibahagi ang mga residente, lalo ang komunidad sa El Nido na naitalang pinagmulan ng diarrhea outbreak. Ang mataas na porsyento ng coliform bacteria base sa datos na rin ng DENR through Penro ay galing sa residential areas.
sa paggamit ng makalumang septic tank. Kasi po itong mga lumang septic tank na to, may paliwanag ko lang, ay mga bottomless po ito. So lahat po ng dumi, sinisipsip ng lupa at dumediretso sa ating marine ecosystem. Nananawagan din si Lucena na umapela siya sa DENR na ikonsidera ang kanilang hiling na wag ipasara o wag tuluyang ipasara ang El Nido. Kasabay nito, nilinaw din ni Lucena na masyado lang nagkaroon ng hype sa social media hinggil sa kaso ng diarrhea kaya't dumating sa rekomendasyon na ipasara ang kabuuan ng naturang tourist destination. Actually, if I may say so, this is isolated. Masyado na lang po yata ang napapa-magnify through, of course, our social media now, sa mga post sa Facebook, sa kung ano-anong iba't ibang klaseng platform ng media. Pero if you will get the data, napakababa po ng aming cases sa diarrhea. Yan po ang tinig ni dating El Nido Chamber of Commerce and Industry Vice President Manny Lucena sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Naniniwala si dating Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo na masyado pang maaga para magbunyi sa kabila ng tigil putukan ng Israel at Iran. Ayon kay Gunigundo, nakasalukuyang economic analyst para sa US-based think tank na Global Source Partners, bagaman bumaba ang presyo ng krudo sa international market matapos ang ceasefire, pansamantala lamang ito. Dapat anya maging maingat ang Pilipinas at maghanda sa posibleng epekto sa ekonomiya ng taas-babang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bukod dito, pinayuhan ni Gunigundo ang gobyerno ng Pilipinas na ikonsidera ang epekto sa mga overseas Filipino worker na mga development sa Middle East, partikular sa ipinapadala nilang remittances. Balitang Bayan. Samantala, sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency katuwang ang Philippine National Police ang mahigit sa 34,000 piraso ng marijuana na nagkakalaga ng aabot sa 6.9 million pesos sa barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga. Ayon sa PIDEA, nadiskubre ang marijuana plantation sa 2,300 o sa 3,300 square meters na bahagi ng bundok. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon ng PIDEA Region 2, PIDEA Cordillera at iba pang unit ng PNP. Bunsod nito, binigyang diin ng ahensya na ang tagumpay ng anti-drug operation ay nakadepende hindi lamang sa dedikasyon ng law enforcement agency kundi pati na rin sa aktibong partisipasyon ng komunidad. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Sunod-sunod na sunog ang naitala sa ilang bahagi ng Southern Europe, gaya sa France, Turkey at Greece, sa gitna na rin ng tumitinding heatwave. Dahil dito, pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente sa mga apektadong lugar na maging handa sa inaasahang pagdami pa ng sunog dala ng heatwave. Kaugnay nito, nakaantabay na rin mga ambulansya at mga bombero sa mga malalapit na tourist spots na posibleng maapektuhan ng malawakang sunog. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Muling babalik si NBA superstar LeBron James sa Los Angeles Lakers para sa 2025-2026 regular season. Ito'y kasunod na rin ang desisyon ng four-time NBA champion na kunin ang $52.6 million player option sa kanyang kontrata sa Lakers. Dahil dito, posibleng makuha ni King James
ang titulo bilang kauna-unahang player na makapaglalaro ng 23 seasons sa kasaysayan ng NBA. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Malugod na nakipagbonding ang P-pop girl group na BINI kasama ang kanilang fans sa Here With You Homecoming Meet na ginanap sa Mall of Asia Arena. Ito'y matapos makauwi mula sa kanilang BINIverse World Tour na ginanap ngayong taon at ginanap ngayong taon. Nag-perform sa nasabing fan meet ang grupo para sa mga Pinoy Blooms, sabay ng anunsyong donasyon para sa isang charity foundation. Kinumpirma rin ng BINI na magpapahinga muna sila ng 3 linggo. Balitang Bayan. Pala, congratulations sa atin mga bagong halal na opisyal. 18,000 po yan na mga bagong halal. O ito banggitin ko na. O tama-tama, mayroon palang press con ba ito? Si Manila Mayor, nagbabalik po, Isko Moreno, dyan po sa City Hall. At congrats din nga pala kay Congressman-elect Lenlen Oreta ng Malabon. Yan. So, ito pa, ang dami pa pala. Kaliwat kanan. So, mamaya, uulanin po ang ating social media ng kaliwat kanan pong panunumpa ng mga bagong halal at syempre yung mga re-electionist na opisyal. So, antabayanan po mamaya yung mga iba pang mga pag-uulat kaugnay po niyang istorya na yan. Ang dami niyan, 18,000 opisyal. At diyan po tayo pansamantala pong nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ito po si Druna Sino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang, susunod na, nandiyan na sila. DWIZ Network News, kasama sila Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas